Habang nagbibigay ng relief goods si Rafael sa mga nasunugan, may isang binata na humingi ng tulong sa kanya dahil nasa ospital ang kanyang ama. Naalala tuloy ni Rafael si Moises nung humingi ito ng tulong sa kanya para sa kanyang ama, at naalala niya kung gaano ito kabait si Moises at pati na si Mang Ernesto. Sa pagkakataon na ito, nakokonsensya ng labis si Rafael sa kanilang ginawa ni Moises at hindi niya alam na sa bingit ng kamatayan si Moises ngayon nang dahil sa kagagawa ni Jaime. Buti na lamang malakas si Moises sa Panginoon at hindi pa siya namatay pagkatapos siyang saksakin ni Gilbert. Sa kanyang pagising, nagulat na lamang si Moises kung bakit nasa magandang bahay na siya at nagtataka din siya kung sino ang nagdala sa kanya dito. Dito na nga magugulat si Moises dahil si Rafael pa lang nagdala sa kanya dito. Sinabihan ni Rafael si Moises na huwag siyang matakot at ligtas siya dito sa bahay. Dito muna siya habang inaayos niya ang lahat. Nagalit si Moises at sinabihan niya si Rafael tulad sa pag-aayos nila sa ospital na muntikan na siyang namatay ng dahil kay Justin. Sa paglabas niya sa ospital ay bigla na lamang siya inaresto. Naintindihan ni Rafael si Moises. Alam niya na mahirap para kay Moises na maniwala ulit sa kanya na tutulungan niya ito. Bago pala nawala ng malay si Moises, narinig niya ang sinabi ni Gilbert ng mga sagradong nag-utos nito upang patayin siya. Kaya mahirap para kay Moises na paniwalaan si Rafael na tutulungan siya nito. Sinabi naman ni Rafael na sinubukan niya na pigilan ang kanilang mga plano. Nagtanong si Moises kung kaninong mga plano na naman, sa kanyang tiyuhin ba? Kasama ba siya sa pagplano na patayin siya nito? Ang sagot ni Rafael, hindi siya kasama. May nagsabi lamang sa kanya na gusto siyang patayin ng kanyang tito Jaime. Si Divine palang nagsabi kay Rafael sa binabalak ni Jaime para kay Moises na gusto itong ipaligpit dahil hindi nakakayanin ng konsensya ni Divine na kapag namatay si Moises. Ngunit huli na si Rafael na iligtas si Moises dahil nasaksak na siya, pero nagawan niya ng paraan na itakas niya ito sa kulungan. Buti na lamang walang napuruhan sa mga organs ni Moises. Sinabihan ni Rafael si Moises na kailangan niyang magpagaling. Nagtanong si Moises kung nasaan ang kanyang pamilya at kailangan niyang makausap ang kanyang pamilya. Ngunit hindi pumayag si Rafael dahil walang pwedeng makakalam na nandito siya. Hindi pwedeng malaman ng kanyang tito Jaime na tinatago niya si Moises. Nung tumalikod si Rafael, bigla na lamang pinukpok ni Moises ang ulo ni Rafael upang makatakas siya para mapuntahan niya ang kanyang pamilya dahil nagalala siya ng labis sa kanilang kaligtasan at baka saktan ito ni Jaime. Samantala, masaya pa nga si Jaime dahil ang akala niya patay na si Moises at palalabasin nila ito sa pamilya ni Moises na matay siya ng dahil sa riot ng mga preso. Nag-alala naman si Divine dahil gagamitin ito na kanilang kalaban sa politika ang pagkamatay ni Moises. Pero ang sabi ni Jaime na malulusutan pa rin nila ang mga binibintang na kanilang kalaban kapag umupo na si Rafael bilang presidente. At nag-propose na nga si Jaime kay Divine. Nag-yes naman si Divine nito, pero makikita mo sa kanyang pagmumukha na pilitan lamang siya. Gayon pa man, nagmamadaling lumabas si Moises ng bahay para makatakas na siya kay Rafael. Ngunit nakita niya si Justin at mga kaibigan nito nasa labas ng bahay. Kaya nagmamadali siyang nagtago upang hindi siya makita. Nakahanap naman ng ibang daan si Moises upang doon siya dumaan. Ngunit nagulat na lamang siya na kasama nila ni Justin si Kelvin, ang kanyang matalik na kaibigan. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik na mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!